Pumunta kami dito sa ilog ng Panalsalin, naggalagala kami sa gubat at namulot na rin kami nitong suso. Bandang alas 10 na nga rin to nung napagdesisyonan namin umahon at pumunta sa ilog at gubat ng Panalsalin. Matagal-tagal na nga rin kaming hindi nakakapunta doon kasi yung last punta pa namin doon ay yung kasama ko yung mga pinsan ko at saka sila papa. Dahil nga sa layo ng lalakarin ay kumuha na rin kami ng tubig dito sa hukay sa malapit sa dadaanan namin. Kasi para nga hindi tayo ma-dehydrate ay lagi tayong uminom ng tubig lalo na kapag gatong sobrang init ng panahon. Sa pagkakatansya po pala namin ay nasa 1 oras at 30 minuto bago makarating doon sa ilog at gubat. May nadaanan nga rin kaming farm dito na sobrang init at pagdating naman dito sa may gubat ay nawala rin yung init kasi parang naka-aircon na rin talaga. Yun nga rin yung kagandahan dito kasi literal na natatanggal yung init. Sa wakas nga sa haba ng paglalakad ay andito na rin kami sa pinakang ilog. Matagal nga pala kami naglakad, hindi rin talaga ako kumuha ng maraming clips kasi ikahahaba din talaga ng video ko. Palagi nga rin ako laman ng mga gubat-gubat dito sa amin pero namamangha pa rin ako minsan kasi yung mga normal na bundok ay may lumalabas pa rin na malinis sa tubig. Tataas nga pala kami dito sa pinakang taas kasi nandun yung magagandang liguan at dun makikita yung suso. Sa paglalakad nga namin, nakita pa nga ako dito nung supporter yung chinelas. Alam niyo yung nasa ulihan ng Crocs, ganun. Siguro nga ayan yung sa pinsan ko kasi yung mga nakarang punta namin dito ay ganun yung suot nila. Kagating na nga kami dito sa pinakang taas at naligo na rin ako kasi mainit na rin talaga yung panahon. Kahit nga sa sobrang init ng panahon dito ay hindi ko pa rin talaga ramdam kasi sobrang lamig ng tubig. Kaya nga dyan ay hindi makalubog tong pamangking ko kaya sinasabuyan ko na lang. Kasi nga sa sobrang lamig ng tubig ay hindi ka basta-basta makakalusong sa malalim. Sa part nga na to ay medyo mababaw pa at nasisinagan pa rin talaga ng init ng araw pero sobrang lamig pa rin talaga ng tubig. Maya-maya nga rin ay tumaas kami dito sa taas-taas kasi mas maganda at mas malalim ang tubig dito. Alam mo yung pwede kang tumalon galing sa taas. Sobrang the best ng maligo dito lalo na ngayong tag-init kasi kung makikita nyo naman sobrang lamig at sobrang linis ng tubig. Kasi para nga sa akin mas okay na maligo dito sa ilog kaysa naman sa dagat na sobrang init. Pero depende naman sa inyo yan kung saan kayo malapit at kung saan nyo gustong maligo. Malalim din pala yung tinatalon na namin, hindi lang talaga halata kasi malinaw yung tubig at kita yung ilalim. Kaya naman nga kung susubukan mong tumalon dyan ay siguraduhin mong marunong ka maglangoy. Pero kung marunong ka naman nga maglangoy ay goods at ligtas ka. Kaya maya nga rin ay naglakad-lakad na rin kami kasi ang habol din talaga namin dito ay pangunguha ng suso. Sino man nga kung mangunguha ka ng ganito at aabutin ka ng tanghali ay wala ka na masyadong makukuha kasi nagtatago na sila sa init ng araw. Pero dahil na nga din sa inabutan na kami ng init ng araw ay at nakapagtago na sila kaagad. Kaya naman nga wala kaming no choice. Kaya naman nga wala kaming choice kundi hanapin sila sa kanilang pinagtataguan kasi nagtatago talaga sila sa mga madidilim na lugar. Ganun. Grabe din talaga yung ganda ng mga liguan dito kasi kung makikita nyo talagang blue-blue yung tubig at sobrang linis. Sa ganito nga pala sila nagtatago at nagsimula na rin kami mumulot dyan kasi para makarami na rin kami kasi maliligo na rin kami maya-maya. Iba din kasi yung pakiramdam lalo na kapag hindi ka nakababad sa tubig kasi malamig. Naghahalo rin pala yung init at saka yung lamig pero mas okay rin talaga kung bababad ka sa tubig. Mahirap nga rin palang hanapin tong suso kasi bukod sa maliliit na kung saan pa sila nagsususuot. Kaya naman ako dyan ay ganap na ganap sa paghahanap kasi kailangan matyaga ka kung mamulot ka ng mga ganito. Ito na pala yung mga nakuha namin, medyo marami-rami na rin at may isa pang bayoko. Ang bayoko pala ay parang ganito din kaso malalaki at sa gubat o malalamig na lugar na kukuha. Dahil nga tanghali na rin at marami-rami na rin yung napulot namin ay bumalik na rin kami para kumain. Pagkatapos nga namin kumain ay nagpahinga lang sila dyan kasi mamaya-maya ay maliligo na rin kami kasi uuwi na rin kami. Nagsabon na rin lang kami dyan kasi kanina pa naman din kami basa kasi kanina pa kami ligo ng ligo. Pagkatapos nga magsabon ay nagbanlaw na rin kami dito. Kung nakarating ka nga po dito, pakapindot naman po ng like, mag-comment ka na rin po kung gusto nyo at mag-follow. Sa kapwa content creator naman gaya ko po ay mag-follow ka po dyan at re-resbakan kita. Hanggang dito na lang din, yun lang po, salamat!